King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1049. Pagpasok sa Mystic Light Realm, una. Binuksan ni Sacred Dr. Jade Spirit ang kanyang mga mata pagkaraan ng mahabang panahon, at napuno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Ang epekto ng mahiwagang tubig ng pond na ito ay hindi makapaniwala. Siya ay uminom lamang ng isang maliit na paghigop, at ang kanyang estado ng pag-iral ay tumaas. Ang kanyang soul intent ay pino, at ang kanyang lakas ng kaluluwa ay naging kalmado. Kung nagsimula siyang magpino ng mga table tasks sa sandaling ito, kumpiyansa si Sacred Dr. Jade Spirit na makakagawa siya ng mas mataas na graded na mga table tasks. Tiwala ako na magagawa ko ang gusto ng little friend sa likidong ito at sa bloodline ng Golden Winged Scarlet Tigers. Sabi ng Sacred Dr. Jade Spirit matapos kumalma. Sa wakas ay napagtanto niya na minamaliit niya ang junior na ito. Sa tuwing may inilalabas si Zhao Fang, ito ay isang bagay na wala sa Continent Zone. Ginalaw siya nito. Dahil ang senior ay nagpapadalisay ng mga table tasks para sa Hall of Gods, ang senior ay tretuhin tulad ng lahat ng iba pang miyembro at gagantimpalaan para sa iyong kontribusyon. Alam ni Zhao Fang na magiging interesado si Sacred Dr. Jade Spirit sa misteryosong pond water, kaya sinabi niya ito ng may mahinang ngiti. Bagamat mayroong isang buong lawa ng likidong ito sa loob ng Ancient Dream Realm, hindi nang ahas si Zhao Fang na ilabas ang lahat ng ito o kung hindi ay magpapasiklab lamang ito sa kasakiman ng Sacred Dr. Jade Spirit. Pagkatapos ay umalis si Zhao Fang sa purifying building at bumalik sa kanyang sariling lugar. Bichinyo, padalhan ako ng impormasyon sa mga frontline at ang impormasyong kailangan para makapasok sa Mystic Light Realm. Direktang nagutos si Zhao Fang sa pamamagitan ng Dark Heart Seal, at may dumating kinabukasan na dala lahat ng gusto ni Zhao Fang. Ipinakalat ni Zhao Fang ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Ang lahat ng intel ay lumutang sa hangin at nagsimulang pamitik ng mag-isa. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay bumalik sa larangan ng digmaan, na pinilit ang lahat ng Sacred Lords sa paligid ng Meng City na magtipon upang pigilan siya. Isang late-stage na Mystic Light Realm Sacred Lord mula sa Land Province Warhol pagkatapos ay lumitaw at tinalo siya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Gaya ng inaasahan, pagkatapos mabawi ng Sacred Lord Myriad Forms, bumalik siya sa larangan ng digmaan upang maghayganti kay Zhao Fang. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, handa na ang Land Province Warhol. Nagbigay na sila ng utos para sa lahat ng mga Sacred Lord na malapit na magtipon sa Meng City para harangan ang Sacred Lord Myriad Forms. Ang 13th Prince ay hindi napigilan ang utos kahit na gusto niya. Sa wakas, dumating ang isang late stage na Mystic Light Realm Sacred Lord at tinalo ang Sacred Lord Myriad Forms. Ito ang dahilan kung bakit hindi nawala ang Meng City. Gayunpaman, dahil sa sagupaan sa pagitan ng Sacred Lord Myriad Forms at ng late stage na Mystic Light Realm Sacred Lord, nagiging mas mapanganib ang digmaan. Ang mga Sacred Lord sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm ay nagsisimula ng lumitaw, at ang mga nasa Small Origin Core Realm ay dahan-daang umatras at naging backup. Nasa battlefield din si Yu Fei. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Nang mas malapitan, napagtanto niya na ang petsa ng pagdating ni Zhao Yufei sa larangan ng digmaan ay tama nang siya ay umalis. Dahil sa kanyang bloodline, ang bilis ng cultivation ni Zhao Yufei ay napakabilis. Nakalusot na siya sa Mystic Light Realm. Bagamat nanatili si Zhao Yufei sa lungsod ng 13th Prince upang magkaroon ng higit na karanasan, nakatulong din siya sa 13th Prince na makakuha ng maraming puntos sa digmaan sa paggawa nito. Ang mga ilalim na antas ng dalawang Lord Dynasties ay nagkaroon ng malaking pagkalugi. Bumaba ang bilang ng mga taong nakikipaglaban habang tumaas ang grado ng digmaan. Ang mga middle upper echelon na miyembro ng Great Gun Lord Dynasty ay nagsisimula na ring pumasok sa laban. Halimbawa, sina Xuan Yuanwen, Luo Zun, Shi Yulei, Ji Bai, Jiang Hao, at ang iba't ibang henyo na pumasok sa paglilitis ng Crown Prince ay nagsimula ring lumitaw sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ay binaliktad ni Zhao Fang ang sitwasyon ng iba pang dalawang probinsya. Ito ay karaniwang kapareho ng Land Province. Matapos basahin ang impormasyon sa mga frontline, sinimulan ni Zhao Fang na basahin ang impormasyon tungkol sa kung paano makapasok sa Mystic Light Realm. Ang impormasyon ay isinulat ng mga eksperto na matagumpay na nakapasok sa Mystic Light Realm. Ang bawat stroke ng pag-unawa ay naiiba sa iba.
Marami pang nalalaman si Zhao Feng tungkol sa kung ano ang kailangan niyang gawin pagkatapos basahin ang intel. Unang kinuha ni Zhao Feng ang ilang fire elemental resources at ginamit ang 5 elemental wind lightning technique upang pagsamahin ang fire of wind lightning. Ang crystal core sa loob ng kanyang dantian ay mas makinis at mas matigas. Isang tatlong kulay na true yuan ng kidlat ang umikot sa kanyang crystal core na dimensyon. Kinabukasan, nang imulat ni Zhao Feng ang kanyang mga mata, biglang lumakas ang aura na nagmula sa kanya. Naabot ko na ang limitasyon ng Fire of Wind Lightning. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Whoosh! Sa susunod na sandali, ang kamalayan ni Zhao Feng ay pumasok sa Ancient Dream Realm. Naz-anay na ang Golden Wing Scarlet Tigers na biglang nawala at muling lumitaw si Zhao Feng. Uminom si Zhao Feng ng ilang lagok mula sa pond, pagkatapos ay binuksan ang kanyang God Spiritual Eye para pumasok sa isang estado ng cultivation. Maaari na ngayong pigilan ni Zhao Feng ang kanyang estado ng pag-iral at katawan upang ang tubig ng pond ay mas mabisa sa kanyang kaluluwa. Binuksan niya ang kanyang God Spiritual Eye para mapataas din ang level ng kanyang comprehension. Ang epekto nito ay hindi masyadong halata. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata pagkatapos ng mahabang panahon. Nilinis pa rin ng tubig ng pond ang katawan ni Zhao Feng bago gumamit ng kaunting enerhiya nito sa kanyang kaluluwa. Bakit hindi ko nalang gawin ito? Biglang sinabi ni Zhao Feng, at isang dark purple na kaluluwang katawan na natatakpan ng puting kidlat ang tumalon sa lawa. Ang kaluluwa ni Zhao Feng ay humiwalay sa kanyang katawan. Ang kanyang kaluluwa pagkatapos ay pumasok sa lawa, kaya hindi ito mag-aaksaya ng anuman sa kanyang pisikal na katawan. Epektibo ito. Sa sandaling pumasok ang kanyang lightning soul body sa pond, masusuri ni Zhao Feng na ang tubig sa pond ay napakabisa. Isang malamig na sensasyon ang biglang dumampi sa kaluluwa ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang mga sentido at reaksyon ni Zhao Feng ay naging mas malakas. Para siyang pumasok sa isang walang limitasyong mundo kung saan mabagal ang daloy ng oras. Nararamdaman ni Zhao Feng ang kanyang divine sense at kamalayan na unti-unting kumakalat sa malawak na langit at lupa. Ang maliliit na pagbabago sa mundo ay maaaring maramdaman kaagad ni Zhao Feng. Sumanib sa isip ni Zhao Feng ang mga surge of heaven and earth's laws at ang kapangyarihan ng intent. Si Zhao Feng ay nahuhulog sa pakiramdam na ito at naramdaman na ang kanyang katawan ay palalim ng palalim, na parang 10,000 yarda sa ilalim ng tubig. Kailangan niyang manatiling tahimik at tumuon sa paglilinang at pag-unawa. Ang ilan sa mga Golden Wing Scarlet Tiger ay tumingin sa Lightning Soul Body ni Zhao Feng na nakaupo sa gitna ng pond sa Ancient Dream Realm. Ang aura na nagmumula kay Zhao Feng ay nagsimulang hangina, ngunit ang daloy ng kapangyarihan mula sa God Tribulation Lightning ay hangina din, na parang hihinto ito anumang oras. Ang Dark Heart Seals sa loob ng dalawang mas malaking Golden Wing Scarlet Tigers ay lumuwag sandali. Pang! Pang! Nagsimulang kumaibot ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng, at naglabas ito ng sinaunang at mapanglo na aura. Agad na naglabas ng malakas na aura ang Lightning Soul Body ni Zhao Feng, at ang kalapit na 12 ng Golden Wing Scarlet Tigers ay nagpakita ng takot habang nanginginig sila sa lupa. Gayunpaman, ang mapanglo na aura na ito ay lumitaw lamang sa isang iglap bago nawala. Si Master talaga ay may isa sa pinakamataas na 10,000 Ancient Races bloodlines. Bulong ng pinuno ng Golden Wing Scarlet Tigers. Malapit na. Biglang iminulat ni Zhao Feng ang kanyang mga mata habang ang kanyang kaluluwa ay lumipad palabas ng lawa at bumalik sa kanyang katawan. Pagkagising lang niya ay napagtanto niya kung gaano kadelikado ang sitwasyon. Ang kanyang kaluluwa ay halos pumasok sa walang hanggang pagtulog, ngunit sa kabutihang palad, iniligtas siya ng God's Spiritual Eye. Masyadong mapanganib pa rin ito. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Kapag ang kaluluwa ay umalis sa katawan, ito ay dahan-daang manghihina. Tanging kung ang kaluluwa ng katawan ni Zhao Feng ay umabot sa isang napakataas na antas, ito ay maaaring manatili sa labas ng kanyang katawan sa loob ng mahabang panahon. Ang kakaibang kapangyarihan sa loob ng lawa ay masyadong malakas. Ang malamig at kalmadong sensasyon ay patuloy na bumabagsak sa kamalayan ni Zhao Feng, halos nagyayelo ng tuluyan. Gayunpaman, ang antas ng aking pangunawa ay halos umabot na sa antas ng Mystic Light Realm ngayon. Dumating ang kapalaran kasabay ng kalamidad. Ang posibilidad ng kamatayan ay nagbigay daan sa antas ng pangunawa ni Zhao Feng na tumaas sa isang antas na hindi pa nito naabot noon.
Maaari kong subukang makapasok sa Mystic Light Realm ngayon. Malalim ang tingin ni Zhao Feng nang mawala siya sa Ancient Dream Realm. Ang pagpasok sa Mystic Light Realm ay isang mahabang proseso. Kailangan nito ng hindi bababa sa 1 buwan o 2, at maaari itong umabot ng hanggang 6 na buwan. Sa makatuwid, kailangan ni Zhao Feng na ihanda ang lahat bago siya pumasok sa pag-iisa. Unang sinabi ni Zhao Feng kina Bi Qingyu at Sacred Emperor Dark Knight ang balita ng Sacred Dr. Jade Spirit na gumagawa ng mga bagong table tasks. Kapag ginawa ang mga ito, maaari silang mag-set up ng mas mahirap na mga gawain sa pagpatay. Sinabi lang ni Zhao Feng kay Bi Qingyu, na siyang namamahala sa Hall of Gods, ang balita ng pagpasok niya sa pag-iisa upang subukang magtagumpay sa Mystic Light Realm. Sinabi niya sa kanya na huwag istorbohin siya sa anumang pagkakataon. Sa loob ng bulwagan, ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at pinakawalan ang kontrol sa kanyang katawan habang ang kanyang kamalayan ay pumasok sa isang lugar na napakalayo. Sa loob ng isang malagim na palasyo sa Darkness Ghost Clan, isang purple golden na liwanag ang biglang sumilay sa mga mata ng masama at mukhang masamang si Zhao Wang. Sa sandaling dumating ang kamalayan ni Zhao Feng sa katawan ni Zhao Wang, alam niya ang lahat ng nangyari. Si Zhao Wang ay ngayon ang numero 1 core na disipulo ng Darkness Ghost Clan at naging isang hari. Gayunpaman, ang soul intent ni Zhao Wang ay matagal nang umabot sa antas ng isang emperor, at hindi ito mararamdaman ng mga normal na emperor. Bilang karagdagan, ang Grand Elder ng Darkness Ghost Clan ay ang elder na nagtangkang pumatay kay Zhao Feng, ngunit umalis siya ilang araw pagkatapos bumalik. Nangangahulugan ito na, hanggat hindi masyadong naghahayag si Zhao Wang, walang mararamdaman ang Darkness Ghost Clan. Ang Darkness Ghost Clan ay nagbigay ng malaking kahalagahan kay Zhao Wang. Ang mga Marshall brothers at sister ay lahat ay sumisipsip kay Zhao Wang habang ang mga regulator at elder ay lahat ay nagmamalasakit kay Zhao Wang. Sa kanilang mga puso, si Zhao Wang ay isang taong tiyak na magiging elder sa hinaharap, at maaari pa nga siyang makalusot sa Mystic Light Realm at manguna sa Darkness Ghost Clan sa tuktok. Matapos kumpirmahin ang sitwasyon kay Zhao Wang, sinimulan ni Zhao Feng ang hanay malapit sa kanyang tirahan at hinaranggan ang lahat. Kinuha ni Zhao Feng ang Green Spiritual Gourd at uminom ng ilang lagok ng tubig sa pond. Isang malamig at mahinahong kapangyarihan ang Dam Alloy sa buong katawan at kaluluwa ni Zhao Feng. Mukhang hindi ito sapat. Tumigil sandali si Zhao Feng. Siguro dahil nakababad ang kaluluwa niya sa pond kanina, pero hindi na ganoon kalakas ang epekto ng pond water ngayon. Gulo. Gulo. Kinailangan ni Zhao Feng na humigop muli ng ilang higop bago pumasok sa isang malalim na estado. Pagkalipas ng 5 araw, nagawa ng Sacred Dr. Jade Spirit na gumawa ng isang ganap na bagong tableta na may tubig sa pond at ang bloodline ng 10,000 ancient races. Personal na dumating si Supreme Emperor Dark Knight upang alisin ito. Hihihi. Mukhang nag-improve ang mastery ko sa Tao of Pil dito. Sobrang nasiyahan si Sacred Dr. Jade Spirit sa Purifying Blood Sacred Spirit Pill na ginawa niya. Lumipas ang isa pang ilang araw, at isang bagong misyon ang naset up sa Silence Assassination Division. Ang bilang ng mga assassin dito ay mas mababa lamang sa Black Screen Corner, at ngayon ay nirerango ito bilang pangalawang pinakamahusay na organisasyon ng assassination. Nang may tayo ang mga misyon na ito, nayanig ang buong mundo ng pagpatay. Ang ilan sa mga maalamat na mamamatay tao na tahimik sa loob ng 100 taon, 1,000 taon, o kahit 10,000 taon, ay nagising at muling nagpakita sa mundo. Ang gantimpala para sa mga pagpaslang sa pagkakataong ito ay isang kayamanan na pinangalan ng Purifying Blood Sacred Spirit Pill. Maaari nitong mapataas ang habang buhay ng isang tao at ang kadalisayan ng linya ng dugo ng isang tao. Nakatulong din ito sa kaluluwa ng isang tao at bahagyang nadagdagan ang pagkakataong makapasok sa Mystic Light Realm. Dahil sa Spiritual Blood Core Pills at Blood Essence Pills, walang nag-alinlangan sa epekto ng Purifying Blood Sacred Spirit Pills. Gayunpaman, mayroon lamang 3 misyon na nagbigay ng gantimpala na ito, at ang mga target ay lahat ng quasi-Sacred Lord rank expert na may posibilidad na maging isang Sacred Lord. Pinag-usapan ito ng Supreme Emperor Dark Knight at Bi Qingyu. 3 ang limitasyon ng mga misyon na maaari nilang itakda sa antas na ito. King of Gods, Kabanata 1050. Pagpasok sa Mystic Light Realm, 2. Maraming mga arrays at guards ang nagpoprotekta sa mga ipinagbabawal na lugar sa likod ng Hall of Gods. Sobrang tahimik,
parang wala lang doon. Paminsan-minsan ay kumikislap mula sa isa sa mga lihim na bulwagan ang mga butil ng tatlong kulay na wind lightning. Sa sandaling ito, nagsimulang umikot ang asul, berde, at pula na Troyuan sa loob ng crystal core ni Zhao Fang. Sa isang tiyak na punto, isang crack ang lumitaw sa espasyo sa itaas ng crystal core. Ang mga butil ng tatlong kulay na Troyuan ay nagsimulang tumulo sa katawan ni Zhao Fang, ngunit karamihan sa Troyuan ng wind lightning ay nanatili sa crystal core na dimensyon sa ibaba at patuloy na umiikot. Kailangan ko munang basagin ang crystal core na dimensyon at idirekta ang ilan sa aking Troyuan, pagkatapos ay pagsamahin ang mga batas ng langit at lupa na kinokontrol ko sa aking karagatan ng Troyuan. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye at eksaktong kinakalkula ang bawat hakbang. Nang pumasok si Zhao Fang sa pag-iisa, ang mga misyon na itinayo ng Silence Assassination Division ay ginawa silang sentro ng atensyon para sa lahat ng mga puwersa ng pagpatay. Sa isa sa mga lugar ng misyon ng Silence Assassination Division, ang ilang mga kagiliw-giliw na misyon ay dumating na sa wakas. Isang masama at malupit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Nan Gongsheng. Sa patnubay ni Emperor Withered Shadow, alam na alam niya ang proseso ng pagiging assassin, ngunit hindi siya interesado sa alinman sa mga normal na misyon. Ang mga kalapit na assassin ay nagpakawala ng hininga pagkatapos umalis si Nan Gongsheng. Sino ang taong ito? Ang kanyang lakas ay hindi masusukat. Baka super assassin ang nagbalik. Paano pa sila magkakaroon ng ganoon kalakas na hangarin sa pagpatay? Sa hitsura nito, ang taong iyon ay tumitingin sa tatlong bagong misyon. Ang ilan sa mga assassin ay nagpahayag ng nakakatakot na tingin kay Nan Gongsheng, ngunit ang kanilang atensyon ay agad na itinoon pabalik sa Purifying Blood Sacred Spirit Pill. Ang mga gantimpala na ibibigay ng mahiwagang puwersang ito ay lilikha ng kaguluhan sa bawat pagkakataon. Ang Spiritual Blood Core Pill, ang Blood Essence Pill, at ang Purifying Blood Sacred Spirit Pill ay nagpalaki ng maraming atensyon. Ang Purifying Blood Sacred Spirit Pill ay isang bagay na kahit na ang mga normal na Sacred Lords ay hindi makalaban. Gayunpaman, ang gayong saganang gantimpala ay kasama ng panganib. Ang tatlong bagong misyon na ito ay sapat na upang huminto sa 70% ng mga assassin ang kanilang mga yapak. Nagsagawa na ng aksyon ang Nine Darkness Palace at sinimulang protektahan ang mga nasa listahan ng pagpatay. Pinatay ng isang assassin ang isang mahalagang miyembro ng Nine Darkness Palace hindi pa lang matagal na ang nakalipas at agad na pinatay ng upper echelon ng Nine Darkness Palace matapos angkinan ang Blood Essence Pill. Bago pa man niya magamit ang Blood Essence Pill, kinuha na ito ng Nine Darkness Palace. Higit pa rito, ang mga target mismo sa pagkakataong ito ay malakas. Bahagi sila ng middle upper echelon ng Nine Darkness Palace. Maaaring isipin ng isa kung gaano kahirap ang mga misyong ito. Gayunpaman, palaging may mga taong handang gawin ang gawa hanggat tama ang presyo. Maaaring subukan ng ilan na nagmamadaling makapasok sa antas ng Emperor o Quasi-Sacred Lord. Pagkatapos ng lahat, ang mga kayamanan na maaaring makatulong sa pagtaas ng pagkakataon ng isang tao na makapasok sa Mystic Light Realm ay napakabihirang. Ang Nine Darkness Palace, na matatagpuan sa loob ng Nine Darkness Mountains, ay nagalit matapos itakda ng Silence Assassination Division ang mga misyon na ito. Ang kapaligiran sa loob ng isang lihim na bulwagan sa Nine Darkness Palace ay lubhang tense. Ang Hall of Gods ay nagiging masyadong mayabang. Talagang nagtakda sila ng mga misyon na nakatuon sa itaas na antas ng Nine Darkness Palace. Nagmamagaling lang sila. Isang bagong likhang puwersa ang nang-ahas na lumaban sa Nine Darkness Palace. Ilang galit na boses ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Ang mga may-ari ng mga boses na ito ay hindi bababa sa mga Emperor o Quasi-Sacred Lords, at karamihan sa kanila ay mga eksperto sa Mystic Light Realm. May isip kung gaano kagalit ang Nine Darkness Palace. Nagtataka ako kung ang Purifying Blood Sacred Spirit Pill ay talagang kasing epektibo ng paglalarawan nito. Isang Quasi-Sacred Lord na bamulong sa mababang tono. Biglang tumawa ng malamig ang Sacred Lord Demonic Abyss, at tumahimik ang lahat. Siyam na Darkness Palace ang gumanti sa parehong paraan tulad ng Hall of Gods at nagtakda ng maraming assassination mission, ngunit dahil ang kanilang mga reward ay hindi kasing ganda ng mga ibinigay ng Hall of Gods, hindi ito masyadong epektibo. Sa paglitaw ng Purifying Blood Sacred Spirit Pill, maging ang ilan sa mga Quasi-Sacred Lords mula sa Nine Darkness Palace ay natukso.
Pag-uulat sa Elder Demonic Abyss. Isang rurok na emperador ang kalahating lumuhad sa lupa sa ibaba. Ayon sa aming intel, si Zhao Feng ay hindi nagpakita ng higit sa isang buwan, at ang mga ipinagbabawal na bakuran sa likod ng Hall of Gods ay biglang nababantayan ng husto. Marami sa mga elder na naruroon ang nagsimulang mag-isip. May bagong aksyon kaya ang Hall of Gods. Ayon sa ilang impormasyong nahanap namin, iniisip ng subordinate na ito na maaaring sinusubukan ni Zhao Feng na makapasok sa Mystic Light Realm. Nagpatuloy ang Peak Emperor. Whoosh! Sa isang iglap, marami sa mga eksperto ang hindi na nagtago ng kanilang mga aura, at ang buong bulwagan ay naging tensyonado habang ang espasyo mismo ay tila nagyelo. Ang ilang mga emperor ay nahirapang huminga, at ang kanilang kamalayan ay naging malabo. Kung hindi dahil sa katotohanang binanggit ng scout na ito ang paglilinang ni Zhao Feng, marami sa mga taong naruroon ay nakakalimutan na si Zhao Feng ay isang quasi-sacred lord lamang. Nagawa ng isang quasi-sacred lord na magtayo ng napakalaking organisasyon at puwersahin ang Nine Darkness Palace sa ganoong desperado na sitwasyon. Higit pa rito, alam ng lahat ng naruroon ang lakas panlaban ni Zhao Feng. Siya ay magiging mas magulo kung siya ay magiging isang sacred lord. Magtagumpay kaya siya? Tanong ng isang lalaking may pulang buhok at itim na damit sa malalim na boses. Ang lahat ay tumigil saglit. Si Zhao Feng ay 21 taong gulang lamang, at ang edad ng kanyang kaluluwa ay 31 bagay lamang. Posible bang magkaroon ng isang batang Mystic Light Realm Sacred Lord? Sinong elder ang handang sumama sa akin sa Hall of Gods? Tumunog ang boses ng Sacred Lord Demonic Abyss. Naniniwala ang Sacred Lord Demonic Abyss na si Zhao Feng ay may hindi bababa sa 60% na pagkakataong makapasok sa Mystic Light Realm. Kailangang malaman ng isa na hindi ka panipaniwala para sa mga normal na Emperor o quasi-sacred lord na magkaroon ng 40% na pagkakataong makalusot. Elder Demonic Abyss, handa akong samahan ka. Sabi ng lalaking may pulang buhok at itim na damit sa malamig na boses. Nakapunta na siya noon sa True Martial Sacred Land ngunit nabigo siyang patayin si Nan Gongsheng, kaya labis siyang nadismaya. Oo naman. Sacred Lord Evil Caster, Sacred Lord Wicked Truth, sumunod ka sa akin at year-okan natin ang Hall of Gods. Malamig na tumawa si Sacred Lord Demonic Abyss. Siya ay orihinal na labis na nag-iingat sa God-slaying arrow ni Zhao Feng, ngunit kung talagang sinusubukan ni Zhao Feng na makalusot, mamamatay siya sa pinakahuling kritikal na punto ng paglusob kahit na mayroon siyang God-slaying arrow o wala. Hindi lang Nine Darkness Palace ang nabigla sa mga misyon na itinayo ng Silence Assassination Division. Sa ibang lugar, nagpatawag din ang Black Screen Corner ng isang lihim na pagpupulong. Ilang figure na nakaitim ang lumutang sa paligid ng isang hall sa isang underground na palasyo. Ang mga kamakailang aksyon mula sa Hall of Gods ay nagkaroon ng malaking epekto sa Black Screen Corner. Sabi ng isang matanda na nababalot ng kulay abong liwanag sa garalgal na boses sa gitna ng bulwagan. Ang bulwagan ay patay na tahimik. Malinaw na, habang marami silang ginawa upang ihinto ang Hall of Gods, ang kanilang mga pamamaraan ay hindi masyadong epektibo. Ang Silence Assassination Division ay nagtakda ng isa pang grupo ng mga misyon kamakailan na umakit sa isang malaking grupo ng mga assassin mula sa Black Screen Corner. Elder Bing, sasalakayin ba natin ang Hall of Gods? Maingat na tanong ng isang figure sa itim na may malakas na aura. Tanga, ang Black Screen Corner ay isang neutral na puwersa. Paano natin maaatake ang ibang puwersa? Kung gagawin natin, iisipin ng lahat ng iba pang puwersa sa Lord Dynasty na nakikipagtulungan tayo sa Nine Darkness Palace. Medyo galit ang boses ng matanda. Isa sa mga dahilan kung bakit maaaring lumawak ang Black Screen Corner sa ganoong laki ay dahil sa neutral na saloobin nito. Kung inatake ng Black Screen Corner ang isang katunggali, ito ay katulad ng paghuhukay ng sarili nilang libingan. Alam ng lahat na ang Hall of Gods ang may pinakamalaking away sa Nine Darkness Palace. Maaari nilang kumpirmahin na ang mga assassination mission na ito ay itinakda ng Hall of Gods sa Silence Assassination Division. Agad na muling tumahimik ang hall. Kailangan ng apo ko ng Purifying Blood Sacred Spirit Pills. Pupunta ako sa Hall of Gods sa loob ng ilang sandali. Biglang sabi ng matanda na nababalot ng kulay abong liwanag bago naglaho. Hindi ko inaasahan na personal na kikilos ang Sacred King Darkscreen. Ang mga problema ng Black Screen Corner ay dapat madaling malutas. Sa sandaling ito,
nagsalubong ang mga kilay ni Bichinyo sa Hall of Gods habang inaayos nila ang intel. Mula sa hitsura nito, ang balita ng Master na sinusubukang pumunta sa Mystic Light Realm ay tumagas. Naramdaman ni Bichinyo na bumigat ang kanyang katawan. Halika! Malakas na sabi ni Bichinyo, at agad na pumasok sa bulwagan ang isang gwardya. Ipadala ang mga liham na ito. Nag-abot si Bichinyo ng ilang sulat. Ang aura na nagmumula sa ipinagbabawal na lugar sa likod ng Hall of Gods ay nagsimulang maging mas nakakatakot pagkalipas ng ilang araw. Ang lahat ng Heaven Earth Yuan Chi sa loob ng 10,000 milya mula sa Hall of Gods ay nagsimulang magtipon at pinabigat ang hangin. Walang array ang nakapagpigil sa tanawing nilikha ng isang sumusubok na makapasok sa Mystic Light Realm. Whoosh! Whoosh! Sa araw na ito, ang tunog ng paglipad ay lumitaw sa itaas ng Hall of Gods habang ang mga surge ng malalakas na aura ay sunod-sunod na dumating sa harap ng Hall of Gods. Hall of Gods, bibisita ang Dark Sky Gate. Isang masamang ngiti ang ipinakita ng Sacred Lord Dark Ghost. Pinamunuan niya ang mga miyembro ng Dark Sky Gate ng direkta sa teritoryo ng Hall of Gods nang hindi man lang naaprubahan. Hindi napigilan ng mga gwardya sa harapan ang Sacred Lord Dark Ghost, at higit pa doon, sinabi niya na nandito lang sila para sa isang pagbisita. Ilang figure pa ang lumipad mula sa malayo. Hindi ba ito Sacred Lord Dark Ghost? Isang malamig na tawa ang tumunog, at isang kalbo na elder na may malakas na aura na humahantong sa ilang Peak Emperor ay dahan-daang lumipad. Hindi ba ito ang Grand Elder ng Black Radiant Clan? Nakangiting tanong ng Sacred Lord Dark Ghost. Ang Black Radiant Clan ay isa ring subordinate force ng Nine Darkness Palace, na matatagpuan sa Yu Province. Sa nakalipas na ilang araw, ang Black Radiant Clan ay patuloy na nabubuhay sa takot. Ang tatlong upper echelon na miyembro ng Black Radiant Clan ay nasa listahan ng assassination, at isa sa kanila ay napatay na. Pagkalipas ng 3 araw, Hall Master B, nandito na si Duke Nanfeng. Isang guard na nakasuot ng golden armor ang nagsalita sa tabi ni Duke Nanfeng. Malalim ang tingin ni Duke Nanfeng habang inilibot niya ang kanyang tingin gamit ang kanyang divine sense. Nakakita siya ng ilang makapangyarihang aura at nakumpirma na si Zhao Fang ay talagang nakakalusot sa Mystic Light Realm. Kung hindi dahil sa sulat ni Bichinyo, hindi maniniwala si Duke Nanfeng na sinusubukan na ni Zhao Fang na makapasok sa Mystic Light Realm. Duke, mangyaring pumunta dito. Agad na lumapit ang isang grupo ng mga gwardya at nagsalita sa magalang na tono. Lumipas ang isa pang ilang araw, at lahat ng mga eksperto sa Hall of Gods ay nakaramdam ng isang nakakatakot na demonic daw aura na lumitaw. Hall of Gods, bibigyan mo ako ng paliwanag ngayon. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay nakatayo sa kalangitan at nagsalita sa isang malakas na tono habang pinalibutan siya ng itim na liwanag. Sabihin sa iyong Grand Elder na lumabas. Huwag mong sabihin sa akin na ang mga assassination mission na nagta-target sa upper echelon ng Nine Darkness Palace ay walang kinalaman sa iyo. Ang Sacred Lord Evil Caster at Sacred Lord Wicked Truth sa likod ng Sacred Lord Demonic Abyss ay naglabas ng walang limitasyong demonic aura habang umaakyat sila sa Hall of Gods. Sa sandaling ito, weng, boom. Ang langit at lupa sa itaas ng tirahan ni Zhao Fang ay yumanig ng may nabuong 3 kulay na banal na liwanag. Nagliwanag ito sa hangin at nagsimulang dahan-daang bumuo ng 3 kulay na whirlpool ng asul, berde, at pula. King of Gods, Kabanata 1051. Pagpasok sa Mystic Light Realm, ika-3. Nayanig ang langit at lupa sa paligid ng mga ipinagbabawal na bakuran sa likod ng Hall of Gods habang nabuo ang 3 kulay na banal na liwanag. Nagliwanag ito sa hangin at nagsimulang dahan-daang bumuo ng 3 kulay na whirlpool ng asul, berde, at pula. Ang demonic daw aura na ipinakalat ng 3 mula sa Nine Darkness Palace ay agad na itinulak sa tabi ng dominanteng puwersang ito. Ang 3 kulay na banal na liwanag ay nagsimulang lumawak at tumakip sa kalangitan. Ang gitna ng whirlpool ay tila isang walang katapusang butas na sumisipsip sa lahat ng Heaven Earth Yuan Chi sa loob ng ilang dosenang libong milya. Sa sandaling ito, halos 10 puwersa na may iba't ibang laki ang natipon sa Hall of Gods, kasama ang Nine Darkness Palace, ang kanilang mga puwersa, at ang Hall of Gods subordinate forces. Malapit nang maging isang Sacred Lord si Master. Nanginig ang puso ni Bichinyo. Si Zhao Fang ay magiging isang Sacred Lord na din ngayon. Bulalas ni Supreme Emperor Dark Knight at saka bumantong hininga.
Anong uri ng antas ang pamumunuan ni Zhao Feng ang Hall of Gods pagkatapos niyang makapasok? Nakakatakot na presyon ng langit at lupa. Tumalon ang puso ni Sacred Lord Dark Ghost. Isa siyang Sacred Lord, ngunit natakot siya sa puwersa ng isang taong sinusubukan lamang na makalusot sa Mystic Light Realm. Ito ay kawili-wili. Si Nan Gangsheng, na kasalukuyang nagtatago sa malapit, ay nagpakita ng masamang ngiti. Whoosh! Si Bichingyo at Supreme Emperor Dark Knight ay lumipad palabas na may malungkot na ekspresyon. Elder Demonic Abyss, ang Nine Darkness Palace ay walang ebidensya, ngunit pilit mong isisisi ito sa ibang puwersa. Pakiramdam ni Bichingyo ay nahihirapang huminga laban sa Sacred Lord Demonic Abyss at kasama ngunit nagawa pa rin niyang magsalita. Ang Supreme Emperor Dark Knight, Emperor Withered Shadow, at siya ang namamahala sa pag-set up ng mga assassination mission. Inilagay ni Zhao Feng ang Dark Heart Seal sa kanilang tatlo, kaya hindi nila maaaring ipagkanulo si Zhao Feng maliban na lang kung makuha sila ng Nine Darkness Palace at hahanapin ang kanilang mga kaluluwa. Higit pa rito, ang Sacred Dr. Jade Spirit ay nasa loob din ng Forbidden Grounds. Ang Nine Darkness Palace ay hindi nang ahas na hulihin siya o kung hindi, mas marami pa silang puwersang masasaktan. Kung gayon, bakit ang lahat ng mga misyon na ito ay nakaset up sa Silence Assassination Division? Tanong ni Sacred Lord Evil Caster. Mayroon ding mga assassinations na nagtatarget sa Nine Darkness Palace sa Black Screen Corner. Sabi ng Supreme Emperor Dark Knight. Noong nag-uusap sila ni Zhao Feng ng mga aksyon, inaasahan nila ito, na isa sa iba pang dahilan kung bakit sila nag-set up ng maliit na bilang ng mga assassination mission sa Black Screen Corner. Malinaw na kukuha ng ebidensya ang Nine Darkness Palace. Malamig na ngumisi ang Sacred Lord Demonic Abyss habang nabubuo ang mga itim na ulap sa hangin sa likuran niya. Tila sila ay naging isang mapanglon na hayop na nagbigay ng malakas na kapangyarihan. Magkakaroon ng ebidensya hanggat nahuli niya si Bichingyo at Supreme Emperor Dark Knight. Sacred Lord Demonic Abyss, ano ang ginagawa mo? Si Duke Nanfeng ay agad na lumipad palabas mula sa loob ng bulwagan, at lahat ng mga eksperto at puwersa sa loob ng bulwagan ay lumitaw sa labas. Duke Nanfeng, ikaw na naman. Nagsalubong ang mga kilay ng Sacred Lord Demonic Abyss, ngunit pinaikot pa rin niya ang kanyang Mystic Light Sacred Power. Walang bakas ng pagtigil niya. Dahil kay Duke Nanfeng, nag-aksaya siya ng oras ng subukang patayin ang puwersa ng Ocean Smoke Pavilion, na nagbigay daan sa Sky Sword Pavilion na dumating at pilitin siyang palayo. Si Duke Nanfeng ay muling nagpakita na nakialam sa kanya. Duke Nanfeng, hindi mananagot ang Nine Darkness Palace kung hindi ka namin sinasadyang masugatan. Ang Sacred Lord Wicked Truth, kasama ang kanyang pulang buhok at itim na damit, ay nakatayo sa likod ng Sacred Lord Demonic Abyss na may malamig na ekspresyon. Ang Sacred Lord Wicked Truth ay hindi man lang nag-abalang tingnan ang lahat ng iba pang maliliit na puwersa bukod kay Duke Nanfeng. Isang malakas na mental energy aura ang biglang lumitaw sa likod ng Sacred Lord Demonic Abyss. Sacred Lord Demonic Abyss, nandito ka ba para manggulo sa Yu Province? Narinig ang boses ng Sacred Lord Star Demon. Whoosh! Whoosh! Dumating ang Sacred Lord Star Demon at dalawang quasi-Sacred Lord expert sa tabi ni Bichingyo. Ang pares ng dark purple na mata ng Sacred Lord Star Demon ay tumingin sa Sacred Lord Demonic Abyss na may malalim na ekspresyon. Hindi niya inaasahan ang Sacred Lord Demonic Abyss at dalawang early stage na Mystic Light Realm na Sacred Lord expert na magmumula sa Nine Darkness Palace. Sacred Lord Star Demon, sigurado ka bang gustong isangkat ng G-Family ang kanilang sarili sa bagay na ito? Malamig ang tingin ni Sacred Lord Demonic Abyss habang nakatingin sa Sacred Lord Star Demon. Ito ang Yu Province, at ang little friend Zhao Feng ay ang iginagalang na panauhin ng G-Family. Sabi ng Sacred Lord Star Demon sa kabila ng hindi nakikitang pressure. Bagamat ang Sacred Lord Star Demon ay nasa unang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, ang kanyang soul intent ay napakalakas, at mayroon siyang battle power ng isang early stage Mystic Light Realm Sacred Lord gamit ang kanyang malalim na soul eye bloodline techniques. Gayunpaman, kahit na ang kaaway ay hindi nagdadalubhasa sa mental energy, ang mental energy wave na nagmula sa Sacred Lord Demonic Abyss ay nagpayanig pa rin sa kaluluwa ng Sacred Lord Star Demon. Mukhang gusto ng G-Family na pumunta sa landas ng Duanmo Family. Ang malamig na boses ng Sacred Lord Demonic Abyss ay tumunog ng kumalat ang kapangyarihan ng demonyo.
Hindi nag-alala si Sacred Lord Demonic Abyss dahil sa pagdating ng Sacred Lord Star Demon dahil siya lang ang Sacred Lord na nagmula sa G family. Hindi ito makakaapekto sa kanilang plano. Magagamit pa ng Sacred Lord Demonic Abyss ang dahilan na ito para guluhin ang G family sa hinaharap pagkatapos tapusin ang Hall of Gods. Ang ekspresyon ng Sacred Lord Star Demon ay natigil saglit. Noong nakaraan, sinaktan ng pamilyang Duanmo ang Nine Darkness Palace, at dalawa sa kanilang Sacred Lords ang pinatay ng Nine Darkness Palace. Ito ang dahilan kung bakit sila naging mas mahina. Kayong dalawa, pigilan mo si Duke Nanfeng, ang G family, at ang iba pa. Mensahe ng Sacred Lord Demonic Abyss. Ang kasalukuyang battle power ng Hall of Gods ay hindi sapat para pigilan ang Nine Darkness Palaces. Whoosh! Ang tatlong Sacred Lords of Nine Darkness Palace ay agad na kumilos, at isang surge ng nakakatakot na demonic aura ang agad na bumalot sa Hall of Gods. Lahat ng mga manunood na may mababang kultibasyon ay agad na umatras. Maging si Bichingyo ay umatras sa malayo dahil alam niya na, kapag ang Nine Darkness Palace ay nagsagawa ng soul search sa kanya, magagawa nilang sirain ang Hall of Gods ng matuwid. Whoosh! Whoosh! Ang Sacred Lord Evil Caster at Sacred Lord Wicked Truth ay kinasuhan kay Sacred Lord Star Demon at Duke Nanfeng. Ang mga puwersang dumating sa Hall of Gods kanina, tulad ng Sacred Lord Dark Ghost at ang Grand Elder ng Black Radiant Clan, ay agad na pinatigil ang Supreme Emperor Dark Knight, Old Monster Shu, at ang upper battle powers ng Hall of Gods. Ang hindi mapigil ang Sacred Lord Demonic Abyss ay diretsong lumipad patungo sa ipinagbabawal na bakuran sa likod ng Hall of Gods. Habang papalapit na ang Sacred Lord Demonic Abyss sa gusaling tinutuluyan ni Zhao Fang. Weng! Boom! Isang bundok ang biglang sumabog ng bumaril sa kalangitan ang isang kulay ube at kulay dugo na masamang liwanag. Isang masamang bulaklak na kulay ube at dugo ang kumikislap din sa hangin habang ang isang nakakatakot na masamang kapangyarihan ay sumabog at umaakyat patungo sa Sacred Lord Demonic Abyss. Ang biglaang masamang kapangyarihang ito ay nagpanginig at nagsimulang magpanik ang mga kalapit na quasi-Sacred Lords at Sacred Lords. Hinaranggan ng isang kabataang may kulay purple and blood-colored na buhok at natatakpan ng magkatulad na kulay na mga tato na bulaklak ang daanan ng Sacred Lord Demonic Abyss na may isang flash ng silver light. Nan Gongsheng. Bulalas ng Sacred Lord Demonic Abyss habang nag-aapoy ang galit sa loob niya. Nagpadala ang Nine Darkness Palace ng dalawang upper echelon na miyembro sa True Martial Sacred Land upang makuha si Nan Gongsheng, ngunit natakot sila pabalik ng maalamat na demigod Kunyon. Ang Nine Darkness Palace ay hindi na magiging sanhi ng gulo para kay Nan Gongsheng kung nanatili lang siya sa True Martial Sacred Land, ngunit ngayon ay nagpakita na si Nan Gongsheng sa Hall of Gods sa Continent Zone. Nandito na si Nan Gongsheng. Namula ang mga mata ni Sacred Lord Wicked Truth habang umiihip sa hangin ang kanyang pulang buhok. Pumunta siya sa True Martial Sacred Land para makuha si Nan Gongsheng ngunit tinakat siya ni Kunyon. Mabuti yan. Ngayon, ang purple-haired demonic duo ay parehong papatayin. Ang Black Mystic Light Sacred Power ay umikot sa katawan ng Sacred Lord Demonic Abyss, at ang itim na liwanag sa paligid niya ay biglang nagsimulang kumalat na parang mga galame na may katalinuhan. Ang nakakatakot na panggigipit ng demonic daw ay parang isang galit na sinaunang hayop. Parang naramdaman ang matinding labanan sa labas ng mundo, ang bilis ng pag-ikot ng tatlong kulay na whirlpool sa kalangitan ay nagsimulang tumaas. Ang yuan chi sa katawan ng lahat ng mga eksperto sa ibaba ay nagsimulang maglaho. Weng! Boom! Boom! Ang isang ipinagbabawal na aura na maaaring sugpuin ang langit at lupa ay lumitaw mula sa tatlong kulay na whirlpool. Umihip ang hangin habang umiihip ang mga ulap. Weng! Tatlong condensed beam ng sacred light sa loob ng malaking three-colored whirlpool ang biglang bumaba sa isang tiyak na tuktok ng bundok. Ang yuan chi sa bawat direksyon ay tila nakadirekta sa isang tiyak na lugar at nagtipon patungo sa tatlong sinag ng sacred light. Ang kanyang sacred power whirlpool ay matagumpay na nakakonekta. Hindi natin hahayaang makalusot si Zhao Fang. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay tumalon mula sa gilid ng pagsabog at bumilis patungo sa kung saan bumaba ang tatlong kulay na sacred light. Si Zhao Fang ay nasa huling sandali ng kanyang tagumpay. Evil Devil Claw. Inunat ni Nan Gongsheng ang kanyang kanang braso, at ang bulaklak sa kanyang braso ay nagsimulang kumalat sa walang limitasyong mga sanga at dahon na sa wakas ay naging isang higanteng kuko at napunit sa hangin. Nan Gongsheng,
lumayo ka. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay umungal habang ang hindi mabilang na itim na galame ay lumitaw at umatake kay Nan Gongsheng. Boom! 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 Nagsagupaan ang dalawang puwersa ng kasamaan. Ang ipinagbabawal na kapangyarihang nakapaloob sa kanila ay sapat na upang lumunin ang anuman at lahat. Saglit na huminto ang mga yapot ng Sacred Lord Demonic Abyss. Hindi niya inaasahan na mabilis na bubuti si Nan Gongsheng. Nagawa na niyang lumaban muli laban sa isang late stage na Mystic Light Realm na may kapangyarihan ng Evil God. Siyempre, kung ang Sacred Lord Demonic Abyss ay umatake ng buong lakas, tiyak na matatalo si Nan Gongsheng, ngunit ang pagpigil kay Zhao Feng na makapasok sa Mystic Light Realm ang pinakamahalagang bagay ngayon. Kapag nakalusot si Zhao Feng, magagawa niyang ibalik ang tubig sa kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Bilang karagdagan, kung mayroon pa talagang God-slaying arrow si Zhao Feng, ang Sacred Lord Demonic Abyss mismo ay nasa panganib. Sa pag-iisip hanggang dito, gumamit ang Sacred Lord Demonic Abyss ng isang lihim na pamamaraan, at ang mga galame ay naging isang hadlang na nagbabantay sa kanya. Whoosh! Nagpa siya ang Sacred Lord Demonic Abyss na huwag nang pakialaman si Nan Gongsheng at tapusin na lang muna si Zhao Feng. Huwag mo nang isipin iyon. Ang mga mata ni Nan Gongsheng ay naging dark purple, at isang kulay dugong bulaklak ang tila lumitaw. Ipauubaya ko sa iyo ang natitira. Nanalangin si Nan Gongsheng. Hihihi, hayaan mo akong makipaglaro sa iyo. Biglang nagbago ang boses ni Nan Gongsheng nang magsimulang maging aktibo ang kulay lila at kulay dugo na kapangyarihan ng Evil God. Isang lila at kulay dugo na liwanag ang agad na bumaril patungo sa Sacred Lord Demonic Abyss. Boom! Napaatras ng ilang hakbang ang Sacred Lord Demonic Abyss, at tuluyang nabasag ang itim na harang sa paligid niya. Ang kapangyarihan ng isang Diyos. Natigilan si Sacred Lord Demonic Abyss habang tinatitigan niya si Nan Gongsheng. Bagamat mayroon lamang isang maliit na tipak ng kapangyarihan ng Evil God sa loob ng Mystic Light Sacred Power, sapat na ito upang ganap na mabago ang kapangyarihan. Mukhang kinuha ng Evil Thought ang kanyang katawan. Nagsimulang mag-isip ang Sacred Lord Demonic Abyss. Pagkatapos masakop ng Evil Thought ang katawan ni Nan Gongsheng, gagamitin ito ang kanyang kapangyarihan ng hindi mapigilan. Walang makakapigil sa akin. Malamig ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss habang ganap niyang ipinapaikot ang kanyang Demonic Dao Mystic Light Sacred Power. Kasabay nito, isang itim na whirlpool ang lumitaw sa likod ng Sacred Lord Demonic Abyss, at isang itim na figure ang tumalon. Boom! Direktang sinugod ng Sacred Lord Demonic Abyss si Nan Gongsheng matapos ipatawag ang kanyang clone. Hindi mabilang na mga galame ang bumaril sa kalawakan. Dahil sa matinding labanan, napaatras ang lahat sa Hall of Gods. Whoosh! Tumawa ng masama ang clone ng Sacred Lord Demonic Abyss habang mabilis itong tumakbo patungo kay Zhao Feng, na nakaupo sa loob ng gusali sa tuktok ng bundok. Ang clone na ito ay may 60% ng lakas ng Sacred Lord Demonic Abyss at mas malakas pa kaysa sa normal na early stage na Mystic Light Realm Sacred Lords. Malamig ding tumawa si Sacred Lord Demonic Abyss. Si Nan Gongsheng ay nawala na ngayon sa kanyang isip at umiral lamang upang lumaban. Hindi niya mahuhuli ang anumang mga detalye. Kung walang nagbabantay kay Zhao Feng, tiyak na mamamatay siya. Zhao Feng, mamatay ka. Isang demonyong galame ang lumabas mula sa likod ng clone ng Sacred Lord Demonic Abyss at diretsong tumusok sa defensive array patungo sa ulo ni Zhao Feng. Si Zhao Feng ay nililinis ng Sacred Power of Heaven and Earth. Pakiramdam niya ay lumitaw ang panganib, ngunit hindi siya nakagalaw o nakagamit ng anumang bahagi ng kanyang True Yuan o ang Sacred Power. Kung gagawin niya iyon, sisirain nito ang Sacred Power Whirlpool. Nang malapit nang tumusok sa ulo ni Zhao Feng ang pag-atake mula sa clone ng Sacred Lord Demonic Abyss, biglang bumukas ang kaliwang mata ni Zhao Feng sa kanyang bahagyang galit na mukha. King of Gods, Kabanata 1052. Pakikipaglaban sa Demonic Abyss. Ang maliit na ulo ng magnanakaw na pusa ay lumitaw sa isang sulok ng bulwagan kung saan si Zhao Feng ay nag-iisa. Nang umatake ang clone ng Sacred Lord Demonic Abyss, kikilos na sana ang maliit na pas ang magnanakaw, ngunit pinigilan ito ni Zhao Feng. Si Zhao Feng, na naligo sa tatlong kulay na Sacred Light, ay biglang binuksan ang kanyang kaliwang mata. Weng! Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga golden ripples ang kumalat mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Weng! Weng! Weng!
Ang clone ng Sacred Lord Demonic Abyss ay natusok sa 12,000 beses ng gintong liwanag na ito. Ho! Ang madilim na clone ay biglang naging maliliit na atomo at naging isang patong ng itim na ambon na nasipsip sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Pagkatapos ay kumalma ang ekspresyon ni Zhao Fang habang patuloy niyang sinisipsip ang huling sacred power na ibinibigay sa kanya ng langit at lupa. Sa sandaling ang sacred power sa loob ng kanyang katawan ay konektado sa sacred power whirlpool sa kalangitan, ang kanyang kaliwang mata ay nagbago. Ang misteryosong gininto ang bola sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay tila may naramdaman at biglang nagsimulang umikot, na naglalabas ng mga patong ng misteryosong gininto ang liwanag. Karaniwan, kung gumamit si Zhao Fang ng napakaraming light of dispersion ng sabay-sabay, hindi ito magagawa ng kanyang eye intent, ngunit walang senyales na nangyayari iyon ngayon. Ang mga gininto ang ripple ay likas na nagliliwanag ng walang tigil. Bukod sa misteryosong gininto ang bola, tanging ang demigod head na naglalaman ng huling beat ng God Tribulation Lightning ang umiral sa dimensyon ng kanyang God's Eye. Isang umiikot na itim na bagay ang lumitaw nang wala sa kahit saan sa itaas ng misteryosong gintong bola sa tabi ng ulo ng demigod. Weng! Weng! Nagsimulang magtipon patungo sa madilim na liwanag ang mga surge ng mapanglon na aura mula sa gitna ng misteryosong gininto ang bola. Nang buksan ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata, ang mga gininto ang alon ng liwanag na nagmumula sa misteryosong gininto ang bola ay naaninag sa labas ng mundo papunta sa clone. Nangangahulugan ito na hindi ginamit ni Zhao Fang ang alinman sa kanyang sariling kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay nagmula sa kaliwang mata mismo, na nag-evolve pa lang. Ang hindi inaasahan ni Zhao Fang ay, pagkatapos na sirain ng kanyang light of dispersion ang clone ng Sacred Lord Demonic Abyss, hinigop ng misteryosong gintong bola ang kapangyarihan mula sa clone na iyon patungo sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, at nagsimulang sumanib ang enerhiya sa pag-ikot. Itim na bagay sa hangin. Matapos masira ang clone ng Sacred Lord Demonic Abyss, ang tatlong kulay na liwanag sa hangin sa itaas ni Zhao Fang ay nagsimulang lumabo. Boom! 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 Ang Sacred Lord Demonic Abyss, na nakikipaglaban pa rin kay Nan Gongsheng sa hangin sa itaas ng Hall of Gods, ay biglang natigilan at tumingin sa ibaba. Ang aking Nine Darkness clone. Ang mga ugat sa mukha ng Sacred Lord Demonic Abyss ay lumabas habang siya ay umuungal. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay gumugol ng hindi mabilang na mga mapagkukunan at pagsisikap sa clone na iyon. Napakahirap linangin, at isa ito sa pinakamataas na clone secret technique ng Nine Darkness Sacred Scroll. Gayunpaman, ang kanyang clone ay ganap na nawasak ng gintong liwanag na bumaril sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Paano ito posible? Hindi ba't nasa huling yugto na siya ng pagsisikap na makalusot? Paano pa niya magagamit ang ibang kapangyarihan? Nanginig ang puso ni Sacred Lord Evil Caster. Ang nangyari lang ay lumabag sa Loika. Higit pa rito, agad na winasak ng kanyang kapangyarihan ang clone ni Elder Demonic Abyss. Ang Sacred Lord Wicked Truth ay tumingin kay Zhao Fang, at ang takot ay umusbong sa kanyang puso. Kahit siya ay hindi naiintindihan ang mga ginintoang ripples na lumabas sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Zhao Fang. Si Duke Nanfeng, Sacred Lord Star Demon, at kasama ay natigilan. Hindi rin nila maintindihan ang nangyari. Ang ginintoang ripple na iyon ay dumaan sa parehong pisikal at kaluluwang dimensyon. Ang lilang gintong liwanag ay sumilay sa mga mata ng Sacred Lord Star Demon. Ito ang pangalawang pagkakataon na nasaksihan niya ang kasanayang ito, ngunit ganap pa rin siyang natulala at nalilito. Ho! Kasabay nito, ang bilis ng umiikot na tatlong kulay na liwanag sa kalangitan ay nagsimulang bumagal, at ang huling piraso ng tatlong kulay na sacred power ay bumaba sa katawan ni Zhao Fang. Weng! Zoom! Ang tatlong kulay na sacred power sa loob ng katawan ni Zhao Fang ay nagsimulang umikot sa kakaibang paraan, at biglang lumitaw ang isang madilim na dilaw na kulay. Ang katawan ni Zhao Fang ay nagsisimula ng unti-unting lumabo sa pagitan ng mga kumikislap na ilaw. Nagsisimula nang mawala ang imahe ng langit at lupa. Kaya ito ay isang sacred body. Naramdaman ni Zhao Fang ang kanyang kasalukuyang katawan at nalaman na ito ay napakalalim. Napakataas ng pagkakatugma ng kanyang katawan, ng kanyang sacred power, at ng kanyang kaluluwa. Ito ay konektado rin sa langit at lupa at maaaring mabawasan ang lahat ng pinsala. Boom! Tumalon si Zhao Fang sa hangin at naging isang bolt ng iskarlata na ilaw na bumaril patungo sa Sacred Lord Demonic Abyss. Gago! Nagawa niyang makalusot.
Ang mukha ng Sacred Lord Demonic Abyss ay berde, at ang kanyang mga mata ay namumungay sa galit. Hindi niya inaasahan na si Nan Gongsheng ay nagtatago rin sa Hall of Gods, at hindi niya inaasahan na maglalabas ng gininto ang liwanag ang mata ni Zhao Feng at agad na sirain ang kanyang clone sa huling sandali. Bam! Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay nagpadala ng isang higanteng bola ng itim na sacred power na dumapo sa katawan ni Nan Gongsheng. Boom! Dumura si Nan Gongsheng ng isang subo ng dugo nang bumalik sa normal ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa unang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm. Kahit na hinayaan niyang kunin ng Evil God Mental Thought Body ang kanyang katawan at gumamit ng kaunting kapangyarihan ng Evil God, hindi pa rin siya makakalaban sa Sacred Lord Demonic Abyss, na nabuhay ng 12-dosenang milenyo. Nan Gongsheng, salamat. Isang mahinahong sacred power ang sumalo kay Nan Gongsheng at marahan siyang ibinaba. Alam ni Zhao Feng na sinubukan ni Nan Gongsheng ng husto dahil gusto niyang suklian ang pabor mula sa Divine Illusion Dimension. Malaki ang naitulong ni Zhao Feng kay Nan Gongsheng at pinahintulutan pa siyang makuha ang kapangyarihan ng Evil God sa huli. Sacred Lord Demonic Abyss, ngayong nandito ka na, huwag mo nang isipin na umalis. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at tumingin sa Sacred Lord Demonic Abyss. Sa sandaling makapasok siya sa Mystic Light Realm, natapos din ang kakaiba ng kanyang kaliwang mata. Zhao Feng, sa tingin mo ikaw ang kapareha ko dahil lang sa nakapasok ka sa Mystic Light Realm. Tumawa ang Sacred Lord Demonic Abyss. Ngayon na ang lahat ay umabot na sa yugtong ito, hindi na siya maaaring tumalikod kung hindi, siya at ang Nine Darkness Palace ay magiging katatawanan. Gayunpaman, ang Sacred Lord Demonic Abyss ay nagbabantay laban kay Zhao Feng. Tatakbo siya palayo sa sandaling kinuha ni Zhao Feng ang God-slaying arrow. Gusto ko ring makita kung gaano kalakas ang isang late-stage na Mystic Light Realm Sacred Lord. Napaawang ang bibig ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhao Feng na kaya niyang kontrolin ang lahat ng batas ng langit at lupa. Maaari niyang maapektuhan ang isang partikular na lugar at magpakawala ng nakamamatay na kapangyarihan. Si Zhao Feng ay hindi umangkop sa biglaang pagtaas ng kapangyarihan at kontrol sa mga batas. Kahit na masyadong malakas ang Sacred Lord Demonic Abyss, kailangan ni Zhao Feng ng isang malakas na kalaban para pagsamasamahin at sanayin ang sarili laban. Hindi mo ba alam kung paano isinulat ang kamatayan pagkatapos makapasok sa Mystic Light Realm? Natawa ang Sacred Lord Demonic Abyss sa kayabangan ni Zhao Feng. Talagang malakas si Zhao Feng, ngunit naging Sacred Lord lang siya at malamang na hindi pamilyar sa mga teknik at kapangyarihan ng Sacred Lords. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay hindi matatakot kahit na nagawa ni Zhao Feng na pagsamahin ang kanyang cultivation. Shua! Sa isang kislap ng liwanag, isang sinag ng itim na liwanag ang bumaril kay Zhao Feng. Whoosh! 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 Hindi mabilang na mga galame ang lumitaw sa paligid ng Sacred Lord Demonic Abyss nang lumapit si Zhao Feng. Sila ay bumaril patungo kay Zhao Feng, at ang projection ng isang munting mundo ay nakalock din kay Zhao Feng. Boom! Shoo! Inilibot ni Zhao Feng ang Sacred Lightning Body at naging mas matangkad. Ang hindi mabilang na pulang simbolo ng kidlat ay kumikinang, at gintong liwanag ang kumikinang mula sa kanyang katawan. Kapag ang isa ay tumingin sa kanya, iisipin na si Zhao Feng ay isang gintong Diyos ng digmaan. Matapos maging isang Sacred Lord, ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng at ang kanyang Sacred Body ay pinagsama, at lahat ng kanyang aspeto ay naging mas malakas. Shua! Naiwasan ni Zhao Feng ang karamihan sa mga pag-atake ng Sacred Lord Demonic Abyss sa pamamagitan ng paggamit ng Lightning Wings Flying Technique at ang malakas na kakayahan sa inspeksyon ng kanyang kaliwang mata. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Ipinalibot ni Zhao Feng ang kanyang Wind Lightning Sacred Power at pinakawalan ang isang iskarlate gintong palad ng kidlat na naglalaman ng mga batas at layunin ni Zhao Feng. Boom! Ang mga galame sa paligid ng Sacred Lord Demonic Abyss ay nakipagsagupaan sa Sacred Lightning Palm at naglabas ng bagyo ng pagkawasak. Itong palm technique. Naging malungkot ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss. Ang mga pag-atake ng kanyang galame ay napigilan ng palad na ito. Weng! Ang lakas ng kidlat mula sa Sacred Lightning Palm ay bumagsak sa hangin. Maaari pa itong makaapekto sa aking little world. Nagbago ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss. Ang palad ni Zhao Feng ay hindi simple. Demonic Light Destruction.
Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay umungal habang ang lahat ng mga Galame ay nagtitipon at umatake sa isang tiyak na lugar. Boom! Pang! Ang mga Galame ay agad na tumusok sa Sacred Lightning Palm ni Zhao Fang at nagpatuloy sa pagbaril patungo kay Zhao Fang. Physical Force Lightning Domain. Ang Sacred Lightning Body ni Zhao Fang ay agad na naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan ng kidlat. Lahat sa loob ng ilang dosenang milya ay nahulog sa isang bombardment ng kidlat at puwersa ng gravity. Kasabay nito, ang isang layer ng kidlat ay sumanib sa Wind Lightning Sacred Power, na bumubuo ng isang sinaunang Scarlet Golden Barrier sa paligid ng Zhao Fang. Boom! Shoo! Ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang Mystic Light Sacred Power ng buong lakas at pinagsama ang kapangyarihan sa loob ng kanyang Physical Force Lightning Domain sa kanyang Sacred Lightning Protection. Boom! Si Zhao Fang ay napaatras ng ilang milya ng pamamaraan ng Sacred Lord Demonic Abyss. Nabasag ang harang sa paligid niya at nagpakawala ng magulong puwersang umuurong, ngunit ang puwersang iyon ay naharang ng mga Galame bago ito makarating. Gusto mong lumaban sa isang late stage na Mystic Light Realm Sacred Lord na may ganitong antas ng kasanayan? Hindi napigilan ng Sacred Lord Demonic Abyss na tumawa. Si Zhao Fang ay ilang beses na mas malakas kaysa sa mga normal na unang yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lords matapos makapasok sa Mystic Light Realm, ngunit hindi pa rin siya katugma. Masyado kang nagiging masaya masyado. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Natigilan ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss nang maramdaman niyang may mali at mabilis na nag-scan sa paligid gamit ang kanyang Divine Sense. Biglang natalo ang mga kalaban ni Old Monster Shu at Supreme Emperor Dark Knight. Tinulungan nilang dalawa sina Duke Nanfeng at Sacred Lord Star Demon na harapin ang Sacred Lord Evil Caster at Sacred Lord Wicked Truth. Sa sandaling iyon na ngayon lang nang pinakawalan ni Zhao Fang ang kanyang pag-atake laban sa Sacred Lord Demonic Abyss, binibigyang pansin niya ang Old Monster Shu at Supreme Emperor Dark Knight. Ipinalibot niya ang kanyang eye intent para tulungan sila ng palihim at gumamit pa ng Soul Eye Bloodline Technique sa kritikal na sandali. Dahil si Zhao Fang ay nagtakda ng Dark Heart Seal sa Old Monster Shu at Supreme Emperor Dark Knight, hindi mahirap para sa kanya na gawin ito. Zhao Fang, ikaw. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit at malapit nang sumabog sa galit. Ang isang Sacred Lord na kakapasok lang ay hindi man lang ginagamit ang kanyang buong atensyon kapag nakikipag-away sa kanya. Chaotic Dance of Beasts and Demons. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay umungal habang ibinuka niya ang kanyang mga braso, at ang Sacred Power Whirlpool sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang mabilis na umikot. Isang mas malakas na Sacred Power ang lumitaw. Whoosh! Hindi mabilang na mga itim na Galame ang namuo sa paligid ng Sacred Lord Demonic Abyss. Bawat isa sa kanila ay tila nakakatakot na halimaw. Hindi maganda, ginagamit ng Sacred Lord Demonic Abyss ang kanyang ultimate techniques ngayon. Si Zhao Fang ay may tame time na ekspresyon. Nakalusot lang siya, at hindi pa steady ang cultivation niya. Kahit na magkaroon siya ng oras upang pagsamahin ang kanyang paglilinang, malamang na siya pa rin ang dehado kung makipaglaban siya sa Sacred Lord Demonic Abyss ng direkta. Weng! Boom! Boom! Agad na inilabas ni Zhao Fang ang projection ng kanyang Little World of Wind Lightning at ang Physical Force Lightning Domain para pahinain ang puwersa ng pag-atake ng Sacred Lord Demonic Abyss. Zhao Fang, nandito ako. Ang malamig na boses ni Nan Gongsheng ay narinig sa likod ni Zhao Fang.